Ito ang susunod na kabanata ng kwento ni Alina. Ngayon siya na ang haharap sa bagong banta bilang isang normal na tao. Ang dilim na muling bumalik. Makalipas ang isang taon ng katahimikan, naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay sa baryo si Alina. Sa bawat buntis na tinutulungan niya at sa bawat batang natuturuan niya, lalo siyang napapalapit sa mga tao. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa kapilya, may narinig siyang kakaibang huni sa kagubatan. Parang malalim na pag-ungol na may kasamang lagaslas ng mga dahon. Nang silipin niya, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya kilala. Isang malaki, maitim na halimaw na tila nilalang na nagmula sa anino mismo ng lupa. Ang tawag dito ng matatanda ay sumalakid, isang nilalang na nangunguha ng mga bata tuwing dilim ng buwan. Takot man si Alina, pinili niyang kumilos. Wala na siyang pakpak, wala na siyang kapangyarihan, pero nandun pa rin ang tapang at talino na natutunan niya noong siya'y nakikipaglaban sa sariling sumpa. Bumalik siya sa bahay at kinuha ang mga halamang gamot at alikabok ng asin na tinuro sa kanya ni Mang Ilyo. Nang gabi ring iyon, itinayo niya ang sarili bilang bantay ng baryo. Sa halip na itaboy ang mga bata sa bahay, pinagsama-sama niya ang mga residente sa kapilya at naglatag ng mga palatandaan at anting-anting na proteksyon. Nang sumalakay ang halimaw, si Alina mismo ang humarap. Hindi niya ito nilabanan sa dahas. Ginamit niya ang mga natutunan. Bumigkas siya ng orasyon. Pinuno ang hangin ng usok ng dahon, ng sambong at kamangyan, at niligiran ng asin ang paligid. Ang halimaw na sumalakid, na tila nabubuhay lamang sa takot at dilim, ay unti-unting nanghina at naglaho sa ilalim ng liwanag ng apoy. Pagkatapos ng laban, lumapit ang mga tao at niyakap siya. Hindi mo na kailangan ng pakpak para maging tagapagtanggol, wika ng matandang kapitan. Mas malakas ang puso mo kaysa sa alinmang sumpa. Sa gabing iyon, napatunayan ni Alina na hindi siya nakatali sa kanyang nakaraan. Hindi na siya manananggal, ngunit isa siyang babaeng may tapang at karunungan na kayang harapin ang dilim para sa kanyang mga kabaryo.